naman, ang mga gamit ng chalk ang ating tututukan. Kasi alam niyo bang hindi lang sa classroom ito napapakinabangan? Nakilap Anyover ang mga kasagutan. Pagdating sa classroom, ang bidang panulat ni teacher sa pagtuturo ay walang iba, kundi ang... Nagmula raw ang salitang chalk mula sa Latin word na calx. Dati raw kasi itong gawa sa calcium carbonate na natatagpuan sa mga limestone. Pero karamihan ng mga chalk na ginagamit ngayon, synthetically produced na. Ang synthetic chalk, kapareho raw ng chemical composition ng chalk mula sa limestone. Calcium carbonate is from limestone. Tapos yung calcium sulfate naman is from gypsum. Pero alam nyo ba na pagdating naman sa ating mga tahanan, first honor din itong chalk dahil sa mga amazing powers nito. Nako, mula po sa eskwelahan, nandito tayo ngayon sa tahanan ni Mami Grace dahil naulinigan ko. Wow, ang lakas na ng pandinig ko, no? Na may problema siya. Hindi po siya designer. Papakita na lang po sa atin itong kanyang malaking problema. Ano ba problema natin, Mami Grace? Naku, ito, kasi namantsahan ng Mantika. kung anong grasa yan, tsaka mantika yan sa t-shirt. Ang hirap alisin. Nako, sinabi mo pa, problema rin yan ng mga nanay dyan eh. Pero good news, dahil ang katapat niyan ay chalk. Mga chalk. Ang powdered chalk na natira mula sa pagsusulat sa blackboard, pwede palang ma-recycle bilang mabisang stain remover. Yung blackboard chalk, meron porous siya. So meron siyang mga spaces microscopically na pwedeng pumasok doon yung kahit anong stain. Pwedeng dirt, pwedeng oil, pwedeng ketchup, etc. So yun, kasi porous siya. Kaya pwedeng pasukan ng stain. Ipahid lang ang powdered chalk sa mantsa. At ito na mismo ang hihigop sa mantsa para mas madali itong matanggal kapag nilalabhan. So maganda din pala to sa mga ibang mancha ng damit tulad mga sarsa. Oo, correct! Pagkatapos ng 10 minuto, sabunan at kusutin ang damit o labhan sa washing machine. Pagkalipas sa 10 minuto, eto na ang resulta! Ang damit na dating punong-puno ng mantsa, ngayon, bagong-bago na ang itsura. Isa pang sakit sa ulo ng mga nanay sa labada, ang mabahong amoy na sanhi ng pagkabasa. Ang sagot dyan ay chalk, plastic, at katsa. Di ba? I'm sure marami kayo niyan sa inyong bahay. Ang gagawin lang natin, tanggalin muna natin lahat ng ating mga labahan dyan sa ating lalagyan. Ayan, mami. Ilagay lang ang katsa na may chalk sa pinakailalim na bahagi ng laundry basket bago ito punuin ng maruruming damit. I-absorb din niya yung mga amoy, samang amoy, tapos yung medyo mga namamasa-masa na mga damit siguro dahil sa pawis. Parang rin pala siyang charcoal. Correct. Yung chalk, it can absorb moisture from the air. So pwede rin siya mag-absorb ng moisture sa labahan. And moisture, pwede mag-thrive yung mga bacteria kapag may tubig. Dahil sa absorbent properties ng chalk, hindi na problema ni Mommy ang mabahong tambak ng labahin. Pero alam niyo bang hindi lang kay Mommy to the rescue ang chalk? Pati kay Tatay. Aba, nagpapasikat din ito. Ang chalk po ay may malaking factor. Chalk po ay may malaking factor para matulungan yung mga tools na hindi kalawangin at tumagal talaga. Diba? Ilagay lang ang mga pira-pirasong chalk sa plastic at ipasok sa toolbox. So, ang mangyayari, sila yung sisip-sip ng moisture dun sa loob ng toolbox para hindi mga lawang yung galing nyo. Hindi mo alam yan. Ang simpleng chalk, pwede rin palang alternative sa langis na pampadula sa mga metal na kasangkapan tulad ng susi. Mommy! Nakita ko nahirapan kaya yata dun sa susi mo. Ano bang problema? Ang hirap ipasok dun sa doorknob. Nako! Walang problema yan dahil may dala-dala pa ako mula dun sa labahan natin. Isang chalk! Alam mo, ito lang gagawin natin, nanay, ha, mami? Lagyan lang ng chalk ang ngipin ng susi at guaranteed na madali na itong papasok sa butas ng doorknob. The chalk acts as a dry lubricant. So, para siyang oil, para siyang normal lubricant, kaya lang powder siya, hindi siya oily. Mas maganda yung chalk kasi kung oily, di ba, kadiri na siya hawakan. So, yung chalk, ano lang siya, pwede mo, pagkatapos mo siyang gamitin, pwede mo pagpagin ka agad. Yun o, halika na, mag-dinner na tayo.
Pasok! Pagdating naman sa mga simpleng repair sa bahay, hindi na kailangang tawagin si tatay dahil sa tulong ulit ng shock, kayang-kaya na rin yan ni nanay. Mami! Nako, I'm sure sa mga problema natin, lalo pag wala si mister, ay yung mga konting pagbutingting ng mga paglalagay ng screw, di ba? Mahirap gawin yan. So, ang gagawin na natin, nanay, lagyan lang ng chalk ang dulo ng screw para maging sakto ito sa screwdriver. Ang resulta, mas madaling mailulubog ang screw sa pagkakabitan nito. Why not? Saka hindi na siya kailangan hawakan pa para mag-steady. Tama. Kusa na siya mag-steady. Ayan, Mami Grace. Sold na sold ka ba sa power ng ating chalk? Oo na. Oo. Alam na natin ngayon. Alam mo na ngayon. At ipapaalam pa sa mga kaibigan mo at sa mga kumare mo, pati na rin sa mister mo, na ang chalk ay hindi lang pang blackboard, kundi pwede rin gamitin sa mga konting kukutin sa loob ng bahay. Di ba? Napapadali ang iyong buhay. Oo naman. Galing. Kaya mga mami, sa susunod na makita niyo ang chalk, huwag niyong isipin na ito'y simpleng panulat lang. Dahil pagdating sa pagbibigay solusyon, ang chalk all around ang pakinabang.